Pwede ba akong sumama sa'yo? Sa nightclub. Ay mag-shopping pala. Naman pwede. Sisi. Di ba may klase ka pa? Sige na gawin mo na ang dapat mong gawin. Ako na lang mag-isa ang magsha-shopping. Hindi ka rin pwedeng umalis. Ngayong araw. Sasama ka sa akin sa kumpanya. Sa kumpanya. Anong gagawin ko sa kumpanya? License boss. Gusto ko pa sanang bumili ng gamit. Malito ah. Ang katauhan ko rito ay dapat ubusin ang pera ni boss at magpakasasa sa luho. Bakit biglang? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Anong gusto mong bilhin? Ipapadala ko na lang doon. Pero ngayong araw, dapat nasa tabi lang kita. Masusunod po boss. Napakalakas ng presyo. Nadala ng boss na to. Bakit kaya gugustuhin ni Wenru yan? Napiliting makuha ang lalaking ito. May sira talaga sa ulo. Mrs., ang mga ito ay ang bagong labas ng Selena ngayong season. Kung hindi niyo po gusto, aayusin ko po ang susunod na batch na may ibang estilo. Hindi lang damit at bag. Ang meron sila, may mga alahas din po. Tingnan niyo po kung may magustuhan kayo. Ipapakuha ko po ang mga sample para maisukat niyo. Wag na. Ang daming tao. Palakad-lakad sa harap ko. Nakakapagod. Kung ganoon, maghahanda na lang po ako ng mga dessert para kay Mrs. Batch-batch kong tingnan. Meron ito at meron noon. Ngayon ko lang nalaman na nakakapagod palang mamili ng gamit. Ito ang project proposal ng Huan Yu. Pakitingnan na lang po. Ito pala siksiksing Wan. Isang walang kwentang tao na puro gastos lang ang alam. Hindi siya bagay kay Boss Yu. Mrs. Iyong mga nagustuhan niyo pong mga alahas at damit kanina ay nasa 4.3 milyong piso. Ipapadala ko na po mamaya sa bahay ninyo. Magkano ka mo? Iyong mga tiningnan ko, 4.3 milyon po. Nabayaran na po gamit ang extension card ni Boss Yu. Anak ko, huwag. Masyadong mahal, pwede bang isauli? Bilhin mo lang ang gusto mo, hindi na kailangang isauli. Kasi naman boss, hirap na hirap ka sa paghahanap buhay. Tapos ako naman waldas ng waldas dito. Nakakonsensya naman. Saka parang, iyong ibang gamit kanina, hindi ko naman masyadong gusto. Kapag inubos ko, ang yaman ni boss, siguradong mawawala ang pangarap kong buhay mayaman. Huwag kang mag-alala, sapat ang pera ko para sa luho mo. Huwag mo akong tipirin. Ang gwapo talaga ni boss. Ito na ang pinakamagandang pakinggan sa mundo. Ang sabihing sapat ang pera para sa akin. Pero siguradong pagod din si boss. Sa pagtatrabaho, hindi biro ang kumita ng pera. Kailangan pang ayusin ang ikalawang yugto ng plano. Gawin mo ayon sa Tongshan plan natin noon. Boss. Asawa ko, magkano ang kikitain mo sa mga proyektong ito? Baka naman ang kita ni boss sa isang proyekto ay mas maliit pa kaysa sa gastos ko. Sa isang araw, talagang makasalanan ako. Ang kita sa proyekto ay mahalagang sikreto ng kumpanya. Ikaw na hindi naman importante sa kumpanya ay walang karapatang malaman ito. Ano ka mo? Itinuturing pa lang. Pangunahing sikreto to. Sa totoo lang hindi naman ito sobrang sikreto. Wala namang masama kung malaman niya. Boss Yu, kahit na siya pa ang misis, kailangan pa ring mag-ingat kapag nag-leak ang impormasyon. Isang malaking dagok ito sa mga proyektong ginagawa natin. Sa oras na iyon, paano ka magpapaliwanag sa board? Ang galing magsalita, parang may punto at katwiran, at tapat na tapat sa serbisyo. Pero bakit parang pakiramdam ko ako ang pinupuntiryan niya? Tama na yan, Liu Yan. Maliit na bagay lang naman to. Hindi na kailangang palakihin. Si Liu Yan, di ba siya iyong espiya na ipinadala ni Wenru Yan kay Gu Wangfei? Siya nga iyong espiya. Espiya si Liu Yan. Boss Yu, hindi po ito maliit na bagay. Para maging maayos ang takbo ng proyekto, kahit gaano pa tayo kaingat, ay hindi pa rin sapat. Tingnan mo nga naman, ang pagmamalinis niya. Hinihinala ko na lahat ng tao sa paligid ni Wenru Yan ay tulad niya, na nag-aral ng acting. Ang galing nilang umarte. Isipin niyo na lang, kung may mag-leak na data, kakayanin kaya. 谢谢奶奶。
Lola, bakit mo biglang binigyan ng ganon kalaking pera si Sing-Wan? Hindi mo ba alam ang ugali niya? Lalo lang yayabang iyan pag nagkapera. Balak na nga niyang makipag ang apo ko sa tuhod. Pero hindi naman pwedeng ganito. Paano kung tumakas siya? Wang Fei, sabihin mo kay Lola, gusto mo ba talaga ang batang to? Ako nang bahala. Lola, kain po kayo ng prutas. Wang Fei, lumabas ka muna sandali. May sasabihin lang ako kay Xingwan. Lola, ano po iyong sasabihin niyo sa akin? Xingwan, masaya ka ba sa perang bigay ni Lola? Opo, masaya po. Gusto mo pa ba ng mas malaking pera? Hindi na po. Lola, sapat na po ang 200 milyon. Kulang pa iyon. Kung tutuusin sa pamilya Gu, barya lang iyon. Siyempre, kung gusto mo ng mas malaking pera, lambingin mo si Wang Fei para ibigay niya sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Gu. Wang Fei, sa tingin mo, may problema ba sa pag-iisip si Lola? Bakit, ano bang nangyari? Sabi niya lambingin daw kita para ibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Pumunta ka rito ngayong gabi para lang sabihin yan. Sa tingin ko, walang problema si Lola. Ikaw ang may sira sa ulo. Ako pa ang may sira. Tinuruan lang ako ni Lola kung paano kautakan. Tapos nakipag-usap ka agad sa akin tungkol dito. Kung mawawala lang siya basta, iyong inutos ko na ikalat, na may sakit na nakuha sa babae, huwag mo nang dalhin yan. Pati kawali bawal dalhin. Lalong nakakahinala. Naalala ko na. Hilo si Kuya. Sa check-up niya. Kaya hindi ako makakasama sa iyo. Kanina pa umalis si Chong para magtrabaho. Sobrang hilo ni Kuya. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Ganoon ba? Hilo si Gu Wang Fei. Wan, kahit na. Basta magkausap kaming dalawa. Ginawa lang natin yun. Para kay Lola. Labag sa loob mo. At labag din sa akin. Totoo ngang makikipaghiwalay na siya. Bakit ganoon kahit na? May 200 milyon na ako. Noong nalaman kong makikipaghiwalay si Gu Wang Fei. Bakit parang ang sakit sa puso? Wan. Seryoso ako ngayon. Sing-Wan. Mangyari ang usapang ito. Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Matagal ko nang pinaghandaan. Ang bagay na ito, pumayag lang ako dahil sa diamond ring. Tutal asawa mo naman na ako. Pagbibigyan kita. Mukhang hindi ka yata masaya. Siyempre, hindi. Marriage proposal ba to? At saka, bakit ba kailangang magustuhan kita? Bilib ka rin sa sarili mo no? May pupuntahan tayo. Sikreto na naman. Malalaman mo rin maya-maya. Ito ay hindi naging maganda ang simula natin. Noong ikinasal tayo, pareho tayong may mabigat na dinadala. Kahit na ingrande, ang kasal natin, pareho namang hindi bukal sa loob natin iyon. Ngayong araw, babawi at itatama ko ang marriage proposal na ito. Kaya ngayon, ito ang nagkaroon tayo ng seremonya ng kasal. Hindi pa tayo nakakakuha ng marriage license. Lagi mong sinasabi noon, na kung maghihiwalay man tayo, ay wala namang bisa ang kasal natin. Ay handle ko na lang siya sa susunod. Dinala ko ang household register. Papayag ka bang magparehistro ng kasal kasama ko? Payag ako. Ang laki ng diamond ring. Sa wakas ay natauhan din. Ang panganay na apo ko. Nakagawa rin ng matinong desisyon. Lola, Gu Wang Fei. Gusto niya na bang pumunta sa langit? Nasa langit na kaya siya para magparehistro ng kasal. Bukas na bukas din po. Inasikaso ko lang naman siya. Takot ka bang magbago ang isip ko? Inasikaso siya hipag. Lola, ako po dapat ang mag-alay ng tagay sa inyo. Maupo ka. Kapamilya ka na namin. Hindi na natin kailangan ng formalidad. Tama po si Lola. Ang sarap sa pakiramdam.
Ang init sa puso. Uy, hipag. Ikwento mo naman. Pinapairal mo na naman ang pagod mo. Bata ka pa, huwag kang sumali sa usapan. Asikasuhin mo na lang ang kumpanya mo. Tama na iyan, Guchong. Huwag ka nang mangulit. Medyo napalakas yata ang asikaso ko. Nahihiya na tuloy. Tama na iyan. Huwag na kayong magkantiyawan. Bakit mo inasikaso si kuya? Bigla ka namang nagseryoso. Nakakatakot ka tuloy. Pwede bang? Umalis na muna ako. Hindi pwede. Ang sasabihin ko ngayong araw ay kailangan niyong malaman lahat. Makinig kayong lahat. Ang sasabihin mo ba ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Wanwan. Tama. Tungkol sa akin. Sa pag-uusap sa silid. Tungkol sa tunay mong pagkatao. Pagkatao. Hindi ba ulila naman si Wanwan? Napo. Ulila si Hipag. Alam naman nating lahat yun. Wang Fei. Alam mo ba kung bakit pinilit ni Lola? Napakasalan mo si Wanwan. Hindi po. Pero ganoon ang inayos niyo, Lola. Alam kong may rason kayo. Mabait na bata. Alam ni Lola na masunurin ka. Kung anong ayusin ni Lola, ay gagawin mo. Pero sa bagay na ito, talagang nagkulang si Lola ng konsiderasyon. Pinilit ko kayong magpakasal. Kahit na hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Kaya nagkaroon ng pagkakataon. Si Wenruya na manggulo. Huwag nyo pong sisihin ang sarili nyo para maiwasan na mapagbintangan nyo pa si Wanwan sa pamilyang ito ngayong araw. Kailangang linawin ni Lola ang kaugnayan ni Wanwan sa pamilya natin. Lola, sa pamilyang ito ngayon, sino pa ba ang mang-aapi kay Hipag? Ni hindi ko nga siya masaling eh. Sinasamba ko na nga siya eh. Kahit sino ang gusto mong asikasuhin ay asikasuhin mo. Ulila si Wanwan. Pero ang hindi nyo alam, ang pamilya natin, ang dahilan kung bakit siya naging ulila. Ano? Lola, nalilito na po yata kayo. Paano naman mangyayaring? Dahil sa pamilyang Yu, kaya siya naging ulila. Bakit wala akong alam dito? Ano bang alam mo? Isang taong gulang ka pa lang noon. Sabi ko nga, wala akong sinabi, Lola. Ituloy niyo po. Ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa papa niyo. Hindi ba't noong 5 taong gulang ako ay pumanaw na siya? Tama.